Sa iba pang balita, dahil sa kakulangan sa oras, hindi po natuloy ang pagboto ng House Justice Committee para malaman kung sapat sa sustansya o sufficient in substance. Yung pong third impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Laman ng naturang reklamo ang umano'y manumalyang disbursements ng confidential funds ni VP Sara na nagkakahalaga ng 125 million pesos na ginamit sa loob lamang ng 11 araw. Detalye sa ulat ni Aiden Santos. Ipinagpatuloy ng House Committee on Justice ang deliberasyon sa dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte para sa determinasyon ng sufficient in substance ng mga reklamo. Unang inilatag ang mga ebidensya sa third impeachment o ang Sabalya et al. Complaint ng endorser na si ML Party List Representative Leila De Lima na magpapatunay umano sa maanumaliyang disbursement ng confidential funds ng Vice Presidente na nagkakahalaga ng 125 million pesos at ginamit sa loob lang ng 11 araw. Kabilang sa mga ito ang 158 acknowledgement receipts na may petsang December 2023 pagkatapos ang December 2022 disbursement ng Confi funds. Ilang resibo na walang nakalagay na petsa, COA notice of suspension, notice of disallowance, certification sa cash advance ng 125 million pesos at iba pa na nailabas na sa unang impeachment complaint noong 19th Congress na idiniklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Kasama rin sa mga ebidensya ang mga dati nang iprinisintang acknowledgement receipt sa Quadcom hearing na nilagdaan ng mga individual gaya ni Mary Grace Piatos na walang record sa Philippine Statistics Authority. Naipasok naman bilang ebidensyang testimonya ng bagman na si Ramil Madriaga na umano'y inutusan ni Colonel Raymond Lachica na i-deliver ang mga bag na naglalaman ng pera sa mga individual. Si Madriaga ay hinatulan noong 1997 sa Pasig City RTC Branch 262 sa kasong kidnapping for ransom sa isang nagngangalang Vicente Uy. Itong 125 million na ito ay in-encash, inilagay sa 4 na traveling bags at dinala sa OVP. That's paragraph 27. Sa utos umano ni VP Sara, iniabot ito kay Colonel Raymond Dante Lachica at ibinigay sa ibang tao. That's under paragraphs 27 and 31. So kasama po yan sa ninalaman ng affidavit ni Ramil Madriaga, which is Annex A. Para mapagtakpan kung saan napunta ang 125 million ayon sa ulat ng OVP, sa loob ng 11 araw, ang perang ito ay na-disburse sa mga safe houses, rewards, supplies, aid, and travel. That's paragraph 38. Nilagdaan Aminado ang endorser na photocopy sa mga documentary evidence na hawak nito, subalit nanindigan na ang mga ebidensya at mga aligasyon ay maituturing na ultimate facts. Iginiit ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay na dapat suriing mabuti ang mga aligasyon. Anya wala siyang nakikitang matibay na ebidensya na maaaring mag-impeach kay VP Sara. The allegation confirms that the requested funds were reduced and approved by the proper authority. Sino yung proper authority that authorized the downloading of funds? It was the President, because the funds came from the office of the President. The complaint does not allege that the respondent unlawfully caused the approval. Approval of funds is an act of the Executive Budget Authority. On paragraph 27, the cash was placed into 4 traveling bags. VP Sara was, as alleged, even assuming that the instructions was given, the allegation describes operational handling of confidential funds. Dahil ang disbursement ng confidential funds, hindi naman cheque ang ini-issue sa mga confidential agent. Naturally, you would need cash to disburse for to be distributed. Nagbukha namang tila testigo sina Manila Congressman Joel Chua at Benny Abante sa mga opisyal at staff ng Department of Education. Pinayagan kasi ng komite na i-play ang video mula sa bahagi ng investigasyon ng Quadcom na kinabibilangan ni Chua at Abante ukol sa testimonya ng ilang DepEd personnel na tumanggap umano ng envelope na naglalaman ng pera mula raw kay VP Sara.
maging ang video ng pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ay ipinakita rin. Ayon kay Suntay, premature ito at hindi rin maituturing na impeachable offense. This is perhaps no clearer example of an offense that strikes at the orderly working of government. Even without a criminal conviction, such an allegation, if admitted, squarely falls within the constitutional concept of other high crimes. Common sense dictates that if you are really serious in killing someone, you do not announce it to the whole world. Sometimes when I go home late, my wife always threatens to kill me. Sabi sa akin ng asawa ko, papatayin kita na eh. Umaga ka na naman umuwi. Maging si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ay naniniwala na walang impeachable offense si VP Sara sa pagsasabi na nais niyang pugutan ng ulo si PBBM. Wala ring nagawang sedisyon o destabilisasyon at hindi rin maituturing na high crimes ang sinabi nito na may kinausap siyang assassin. Go, because it's stated here. Let's go to what is stated. Gusto kong tanggalin yung ulo niya ba? Gusto ko. Desire. A desire. Not a threat. Just a desire. Can we prosecute somebody with desire? Second, I imagine myself, imagination. Can imagination be a basis for impeachment? You see? And then she continued, hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Well, that is her opinion. Mr. Madam Chair, we believe that ground number 6 has no sufficiency in substance. There is no, the military is not, is destabilizing the president. We are moving forward with President Ferdinand Bongbong Marcos. And so therefore, we do not see. Hindi naman natuloy ang pagboto ng komite para sa determinasyon ng sufficiency in substance sa third impeachment complaint dahil sa kakulangan ng oras. Bukas, isasalang ang fourth impeachment complaint at magkasunod na pagbobotohan ng komite kung may sustansyang mga reklamo laban kay VP Sara. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.